Magandang araw at magandang buhay po sa ating mga kababayan, sa ating pong mga ka-TH. Ngayon ay gagawa po ako ng Japanese Swan. Ito po yung pamamaraan ko kung paano ko binubuo ito pong Japanese Swan, mga ka-TH. At meron po tayong ilrad dito, bronze rod, na ito po ang haba ay 90 cm. Ayan, 90 cm po ang haba nitong ating bronze rod. Ayan. At meron din naman po tayo dito na PVC pipe na 3/4 na may sukat po ito, mga ka-TH, na 8 inch ang sukat po nito, mga ka-TH. At meron po tayo kinabit dito sa puluhan na ito po yung male adapter with thread, mga ka-TH. At gamit pa rin po natin itong complete coupling na 3/4 by 1/2. Ganoon na rin po itong media na PVC pipe. Meron din po tayo dito, ka-TH, na magnetic wire number 19. At ganoon din po itong ating number 18 na magnetic wire. Ayan. At ito, ka-TH, samahan niyo po ako kung paano binubuo ito po ng Japanese Swan, na kapag ito po ay nasunod nyo yung tamang proseso sa paggawa, ito po ay segundo lamang mapapagalaw nyo na yung Japanese Swan. Sa pamamagitan din po ng ating mga pag-rewind ng magnetic wire, ganoon na rin po sa ating mga load na inilalagay sangkap bilang isang maging ganap po na Japanese Swan. Ito po yung ating ginagawa. At ito, ka-TH, ang pagbuo ko po ng Japanese Swan, ito po ay hindi katulad ng pagbuo ko sa mga triple antenna at single antenna. Ito po ay sa pamamaraan lamang ng Japanese Swan na aking binubuo kung paano ko po siya binubuo, mga ka-TH. At ito, ka-TH, samahan niyo po ulit ako. At meron po tayo dito, mga ka-TH, na copper tube. Ito po yung ating gagamitin na panlagay po dito sa puno. Ayan, tandaan nyo po, mga ka-TH, ang size po nito ay 3x16. Ayan. Ayan, ka-TH. Ayan po yan. At gagawin nyo po dito, ka-TH, ito po ay may sukat na. Ang sukat po nito ay 2.5 inch. Ang sukat po niyan 2.5 inch. Ngayon, puputputan nyo, gagawa po muna kayo, mga ka-TH, ng ito, si receiver. Ang receiver po niyan, ganito po yan. Pag binuo ninyo, dito po yan, ka-TH. Ayan. Ito po yung ating, ito na po ito, ka-TH. Pinuluputan ko na po siya ng magnetic wire number 18. Ito na po yan. Ayan. At sukatin nyo po dito, ka-TH, yung receiver dito sa gitling po ng male adapter with thread. Dito, hanggang dito lang po yan. Ayan. At ito naman po, itong rod ay siyang, ganyan lang po yan. Ang paggamit po, ang paggawa po niyan. Kailangan po yung matitira dito sa ating haba, sa pinakandulo po ng ating Japanese Swan, ay papatak po siya ng 27 inch. 27.5, yun. Sakto na po yun doon sa tamang standard ng ating pong Japanese Swan. Ay ito, ka-TH, muli pag na ito po ay 10 rounds po ito, mga ka-TH, receiver, at yan po ay nakaganyan ang style po niyan. At ito, ka-TH, ay papasok ko ito dito. Yan. At lalagyan po natin dito, ka-TH, ng number 19 na magnetic wire. Yan po yung proseso sa paggagawa ko po ng Japanese Swan. Ito na po yung kanina, mga ka-TH. Yan, nakalagay po yan. At nilagyan po natin ng magnetic wire number 19 po ito, mga ka-TH, para hindi siya matanggal. Ayan. At dito po lalagyan natin siya ng gusto nyo po epoxy, nilalagay po dito ay shoes glow. Okay na po yan. At ito na po, ka-TH, nilagyan na po natin siya ng stick glow. At sa paglalagay po ng load, mga ka-TH,
Kayo na po yung maglagay ng load. Kung ano po yung mga pamamaraan nyo, kung ano po yung load na dapat nyo pong ilagay dito sa loob po ng ating load ng ating Japanese one. Ayan. At matibay na po yan mga katiits. Ito po yung pamamaraan ko kung paano ko ginagawa. At ganoon mga katiits, kapag nalagyan na po ninyo na ito ng load na gusto ninyo, ay ito po ipipix nyo na dito. At pag na-fix na po yun, nalagyan nyo na epoxy na yan diyan. Ito po yung media na atin pong PVC pipe. Yan. At babalutan naman po natin ng masking tape. Ito pong gitna nito para po pumasok itong ating PVC na nakaganyan po yan sa gitna. Ayan. Lagyan po ito ng masking tape. At ipapasok po ito yung kasya po dito, yung medyo sikip na hindi siya luwag. Pasok po yun diyan. At ito na po mga katiits. Ito po yung aking ginawa. Ayan. Nilagyan ko na po dito katiits ng masking tape. Yan, ikutan nyo lang yan dyan. Ito po yung nilagyan ko na rin ng load. At nasa inyo na po kung ano yung load na gusto nyo ilagay. Yan. Mga pandikoy, heavy minerals, nudas, pyrites, booster 500 plus, at mercury. At may mga iba pa po tayong mga sangkap na pampalakas po ng hatak. At ito katiits, ito po yung media na PVC pipe. Sasalpak po natin dito. Ito yung medyo dapat sikip ito mga katiits. At para hindi po siya lubag sa loob. Ayan. Ganyan po yung purpose. Ayan, ito na katiits. At lalagyan po natin dito ng epoxy. Ayan. Para hindi po siya fix po yan. Kapag inikot po yan katiis, ito lang po yung baluktot. Ito yung dapat tuwid dito eh. Pag inikot po yan, maganda po yung pagkakaikot at nasa align. At ito na po katiis. Muli nilagyan ko na po siya ng shoes below. At lalagyan po ulit natin dito katiis ng masking tape sa gitna. Para kapag inilagay po natin dito sa loob nito, ay hindi po siya luwag, hindi po siya kakalog-kalog sa loob. Kaya lalagyan ko pa rin po ng tape dito mga katiits. Ito na po yan mga katiits. Ito po yung masking tape na nilagay na kapag ipinasok po ito sa loob, dapat po yan ay fix mga katiits. At sipatin nyo rin po ito na magpapanama po doon sa gitna ng atin pong male adapter. Ay tamang pasok lamang po yung mga katiits. Ayan. Papasok ito mga katiits. Kailangan po siya ay tatama doon sa gitlig. At ito na po katiits. Ilagyan na po natin dito ng stick glue. At pag maglalagay po kayo dyan ng stick glue papunta sa loob, mga hanggang doon lang ang inyong ilalagay. Tapos ang idudugtong nyo dito katiis ay epoxy na para mas lalo siyang kumapit sa loob. At hindi na po yan kakalog sa loob kahit ito ay may pahampas. Hindi po yan bubunot. At matibay na po yung pagkakagawa ng ating pong Japanese one. Meron po tayong receiver. Andyan po yan. At sundan nyo lang mga katiis yung aking ginagawa. At kapag nasundan na po ninyo yan, automatic po ng ating Japanese one ay seconds lang gagalaw na po yung ating Japanese one. At yung pagbuo pa rin dito mga katiits ng ating pong Japanese one, ito yan mga katiits. Ito po yung ating rod. Yan. Ganyan po ang style ng ating paggagawa. Talagyan nyo po punta dito ng receiver. Hanggang dito po sa coupling na ito. Yan. Sa male adapter. Ayan po yan. Ang sukat niyo po ito 1/2 inch. Mula po dito. Manggagaling po dito ang receiver. Papunta din eh. Ikutan nyo po yun ng magnetic wire. Pag naikutan nyo po yung magnetic wire, lagyan nyo ng tape. At
ibalik niyo po yan mga katiits. Tapos lagyan nyo na po ng epoxy dito at lagyan nyo na po ng load, depende po sa anumang load na inyong lalagay. Kayo na po yung bahala sa paglalagay ng load. At ganoon na rin mga katiits, ito po ay segundo lang kung papagalo nyo na po ang ating Japanese Swan. Ito po ay para sa inyo mga katiits na wala pong gamit na Japanese Swan. At napakahalaga din po mga katiits na ang Japanese Swan ay kailangan kapag malalim na po ang hukay. Hindi na po ginagamit yung locator. Dito naman katiits sa pandulo nito, napakadali na po nito. Mag-loop lang po kayo ng magnetic wire. Number 23. Dikit-dikit po yan. Kung ano po yung haba nitong 2.5 inch na ito, yan, ganyan lang po yan, tukod. Yan, wag na po kayo maglalagay ng anumang mga load pa na dapat ilagay dito. Magnetic wire lamang po ilalagay dito sa dulo. Dapat hindi po siya higpit dito sa dulong, sa paglagay po natin dito. Ayan, i-fix na po ninyo yan. Kung maaari katiits, lagyan nyo lang po ng ganito. Ayan, magtira kayo ng ganyan. So, okay na po yan. At ito po yung pamamaraan ko sa paglalagay po ng load. Wala po akong binago dito sa akin pong mga ginagawa. Iba po yung paggagawa ko ng Japanese Swan, iba rin po sa single antenna at sa triple antenna. Ganoon na rin po sa ating Japanese aurameter version 3 ng improvised box. Iba po yan mga katiits, iba-iba yung mga pamamaraan ko dyan, pero sa pag-load po ay isa yan, may kanya-kanya pong style para mas lalong lumakas po yung paghahatak. At ito katiits, para po sa ating mga katiits, ito po yung sundan yung mga na ginawa kong Japanese Swan. At magbibigay din po tayo ng promo para sa Japanese Swan. Ito mga katiits. Ito po ay mura lang. Promo po sa ating mga katiits. At muli, maraming salamat po sa lahat ng ating mga kababayan, ng ating mga katiits. Sundan lamang po ninyo yung aking ginagawa sa pagbuo po ng ating Japanese Swan. Kung ano po yung ibinala mo rito, yun po ang hahanapin o ilulukit po ng ating Japanese Swan. Napakahalaga din po katiits na ito ay may cobalt. Ayan, isang sekreto rin po na dapat lagyan ng cobalt. Ayan. At maraming salamat po sa lahat mga kababayan, mga katiits. Mabuhay po at pagpalain tayo ng maraming biyaya.